So guys, ayan, gusto kong i-share sa inyo yung changes and improvement ng aking medication. So guys, I have a tip. If you were if you were taking steroid as a medication for a long time, like 1 month, 2 months, 3 months, talagang hindi may iwasan yung katawan natin is mag-swelling, parang mamaga, magtubig. Kasi guys, if you're asking, ano nga ba yung dahilan ng papamaga, especially yung katawan and lahat ng part ng nagkakamuscle tayo. So, ito po ay fluid and fats. Yes, nagsasama silang water and fats. And especially if you're having a moon phase like that, paano ba may iwasan? So, ako kasi nung mga nakaraang araw, hindi talaga may iwasan. Mapaprostrate ka kasi nakikita mo yung changes, nag-iiba yung appearance mo, yung mukha mo, nag-iiba yung shape ng face mo and everything. And nalaman ko guys, dahil nag-search tayo, so ako kasi minsan kailangan ko lagi ng sagot. So, ayun, doon ko na laman na what to avoid salty. Kasi guys, kapag nagtatake ka ng steroid, palagi ka maghanap ng maalat. Hanapin mo yung maalat. So, wag kang kakain na maalat, matatamis, especially yung may mga added sugar. Like, kung magka-coffee ka, may na black coffee lang with sugar, hindi mo talaga kayang i-avoid ang coffee, yun ang gawin mo. And, ang pinaka number one mong gawin is lagi kang uminom ng tubig. Kasi guys, kapag umiinom ng tubig, mas napapalitan yung nawawala yung alat sa katawan. Ayun. And kapag matutulog ka, para hindi mag-swelling yung face mo, make it sure na yung unan mo is mataas, yung ulo mo, naka-elevated. Huwag kang matutulog na nakaganyan, huwag kang matutulog na nakatagilid, mapaba yung unan. Kasi guys, yung fluid, pupunta yan lahat dito sa face mo, kaya lalo ka nagiging yung face. And isa sa mga nakatulong is, i-massage mo din yung face mo. Actually, I'm using this, Wensha. Ayan. Ito, nabili ko lang din yan dito sa TikTok. And nakita ko na effective talaga to guys, ha. Ito, pang massage to, nagbabibrate siya. Ayan, nakita nyo. Hanggang number 12. Ito, nakatulong talaga to sa akin. And, alam mo, napansin ko, nung mga nakaraan kasi guys, narinig nyo may sounds yan. Mas maumbok dito. Kasi nga, palagi ako nakatagilid na tulog. Pero guys, napansin ko ngayon, medyo umuupa na siya. Kasi, pababa na rin yung dosage ng steroid ko. So, ayan. Ganyan ginagawa ko guys. And, minamassage ko siya, especially dito. Kasi ito, dito sa side na to, hindi siya ganun katampo. Dito siya. Kasi nga nung mga nakaraan, palagi akong natutulog ng nakatagilid. And mababa yung unan ko. Ayun, kinorek ko yun and umokay naman siya. And kailangan mo lang talagang hanapin yung mga sagot and iwasan yung mga dapat. And habang bumababa naman yung dosage ng steroid nyo guys, ano yan, tawag dito, pahupa din yung swelling. So ako ngayon is naka 25 mg na lang ako. So pababa na siya. So 4 days and then sunod 22.5. After 4 days, 20 na lang. So 'di ba? Kaya pababa yung dosage ko and niiwasan ko talaga yung mga dapat iwasan. And one thing na kailangan mong gawin, especially if you're taking steroid as a medication, make sure na meron kang exercise every day. Kahit 1 hour lang yan, kailangan mong magpapawis ha. Para mapalitan yung mga muscle na nawawala. Kasi guys, yung mga muscle na nawawala, nagiging fats yun. Kaya parang feeling mo lumalaki. Especially yung dito sa batok, ayan. Yung dito ko, ayan. Talagang parang siyang umumbok na ganun. Ha? And then yung dito mo sa mga leeg-leeg mo. Pero, and meron din akong napanood na kung gusto mo lalo ma-avoid yung, kailangan kasi na-exercise yung katawan, nag-chewing gum sila. Kasi nag-chewing gum, na-exercise yung muscle nila dito. And nababawasan din yung swelling sa face. Ha? So, ayan. If you are actually frustrated right now, nahihirapan ka, isipin mo na lang na your face is just a part of your personality. Kung ano man yan, ikaw pa rin yan. And be thankful kasi, alam mo yun, kumagaling ka. Ang mahalaga is bumubuti yung health mo, okay ka. In time, babalik din yan kapag unti-unti nang na-stop at nawala yung steroid mo. So, yun na lang isipin mo ha. So, ako kasi yun yung naisip ko. Halaga, okay ka today. So, kung gusto mo rin ito guys, actually, ito nakatulong talaga to. Ito medyo lumiit na yung dito sa part ko na yan, ha? And yung mga dapat i-avoid, make it sure i-avoid nyo, ha? Ayan, ito lang naman 8 tips for those who are having struggles of having a moon phase kapag nagtitake sila ng steroid. So, kailan ka ba magkakaroon ng moon phase? Kapag, ako kasi nag-moon phase ako nung tumaas ako ng 40. 40 yung pinakamataas ko. So, 40 yung pinakamataas ko. Ngayon, after 2 months, naka 20 na lang ako ngayon. And sana napababa na siya hanggang 1. So, actually, hanggang October 5 yun. Pero okay lang. Ang mahalaga, sabi ko nga, umu-okay ka at gumagaling ka. So, that's it for today. Wag kang ma-frustrate. Ikaw pa rin yan, ha? Ang mahalaga, umu-okay ka. Your appearance is just a part of your personality. Physical lang yan. Ang mahalaga,
okay ka, and you are blessed because you are here. So that's it for today. Kung gusto niyo rin yung toy, lalagay ko dyan yung link ha. So that's for today. Have a good day, guys.